Magandang araw po, Dr. Willie Ong. Topic natin ngayon kakaiba, SLE, lupus or systemic lupus erythematosus. So, meron po mga pasyente, mga Pilipino, ganito ang sakit. Hindi ito ganun karami, pero kung meron kayong ganitong sakit, minsan mahirap gamutin, mahirap ma-diagnose. Saka posible na maraming Pilipino may ganitong sakit, pero hindi na-diagnose kasi mahirap siya mahuli. Karamihan ng may lupus ay sa kababaihan. Okay, mas maraming babae nagkakaroon ng lupus, edad 15 years old to 44. Pero pwede rin ibang edad, pwede rin sa lalaki. Okay, itong mga sintomas, papakita natin mamaya. Ang lupus, isa lang siya sa maraming sakit na tinatawag nating autoimmune disease. Ibig sabihin, yung katawan natin mismo gumagawa ng cellular immune system na lumalaban sa sariling katawan. So yung cellular natin sinasaktan ng sariling katawan. Hindi nga maganda to, kaya nga autoimmune attack. Maraming mga sakit yan, kasama ang lupus, kasama ang rheumatoid arthritis, kasama Guillain-Barré, kasama yung hyperthyroid na Graves' disease, tapos yung lupus nga nandito. Kasama din ang psoriasis, so marami itong mga sakit. Pero ang focus natin ngayon sa SLE or lupus. Pag sa balat, ang makikita mo sintomas, nagkakaroon ng rash sa muka, minsan sa katawan. Pag sa puso ang tinatamaan, nagkakaroon ng endocarditis, inflammation ng puso. Sumasakit din ang tiyan. Sa dugo, nagkakaroon din ng anemia, high blood. Ang kinakatakot natin dito sa SLE, lagi binabantayan namin yung kidneys eh. Kasi pag tinamaan na yung kidneys, tumataas yung creatinine, minsan may dugo sa urine. Pagdating naman sa baga, pwede rin magkaroon ng pulmonya at pulmonary hemorrhage. So, mahirap siya mahulaan kasi nga iba't ibang organs. Minsan, pag sumakit na lang ang tiyan, kala mo masakit ang tiyan. Pero pag tinignan na maraming ganitong sintomas, posibleng lupus pala. Iba ang gamutan. So, maraming klaseng lupus. May lupus na SLE. 70% ng cases, meron drug-induced. Meron din sa balat lang, cutaneous lupus. Katulad na sinabi ko, 15 to 44 years old, 90% ng pasyente, babae. Ang pupuntahan yung doktor, rheumatologist. At ang pinapatest nila sa'yo, ANA blood test. Kadalasan positibo to. Okay. Pagdating sa gamutan, medyo mahirap ang gamutan ng lupus. Ang gamutan talaga, pupunta tayo sa rheumatologist, sila lang pwede magbigay nitong gamot. Kahit ako, internist, cardiologist, di ako makabigay ng ganito kasi medyo special na sakit siya talaga. So, meron mga anti-malarial, may mga steroids, meron pa ibang mga special na gamot, meron pang immunosuppressants na binibigay sa kanila. So, medyo mahirap po ito ibigay. So, bahala ang doktor din nyo. Tsaka may pros and cons eh. Depende sa lala nung sakit. Kung hindi malala, di ba ka, hindi bibigyan nito. Pero bukod dito, ang isa ding problema, kaya ko rin ginawa itong video, pwede rin natin i-try sa masustansyang pagkain. Alam ko, hindi siya talaga gamot, hindi siya talaga proven, hindi siya talaga evidence-based, pero kailangan mo rin kumain eh. Kaysa mag-inis-inis tayo lagi sa sakit, kasi lalo tayo maiinis sa sakit nating lupus, lalong lalala yung sakit. So, mamaya ituturo ko yung tamang pagkain. At meron din silang sinasabing leaky gut syndrome. Ito yung teorya na baka nagkakaroon nito mga autoimmune disease. So, ito yung bituka natin, tapos kumakain tayo, dapat yung mga dumi na kinain natin, ilalabas sa dumi. Yung mga masustansya, papasok sa dugo. Ang problema sa leaky gut, minsan yung intestine natin may mga parang butas na nadadaanan at namamaga. At pwede pumasok yung mga toxin, yung mga dumi sa dugo. At pag pumasok to sa dugo, nagkakaroon ng autoimmunity na posibleng magdulot ng lupus at iba pang autoimmune na sakit. Ano yung nakaka-leaky gut syndrome? Pakita natin, Doc Lisa. Toxins, siguro sa pagkain, baka mga sunog ng food allergy, sobrang stress, diabetic, mataas ang blood sugar, nagli-leaky gut infection, sobra daming antibiotics, napapatay yung good bacteria, dumadami yung bad bacteria. Yan ang mga posibilidad. So, paano gagawin natin?
Meron tayong lupus diet, pero tulad na sinabi ko, hindi to proven. Pero kung ako sa inyo, pwede natin itong gawin. Okay, pakita natin, Doc Lisa. Mas masustansya, syempre, yung mga isda, gulay. Makita nyo naman, mga tulad ng avocado, mani, coconut, olive oil, cucumber, melon. Ilan lang to sa mga healthy na pagkain. Ito yung mga iiwasan natin. Alam nyo naman yung mga bawal, yung sobrang sugar, yung mga matataba, oily foods, alak, masyado maalat. Tingin natin nakakasama to sa mga autoimmune disease. Mga pagkain, ulitin natin, yung mga pagkain na nakakatulong sa atin, mga anti-inflammatory, pakita natin, mga kamatis, prutas, nuts, almonds, walnuts, matatabang isda, pwede mga bangus, salmon, green vegetables, olive oil. Ito naman yung mga healthy. Subukan po ninyo. Tapos iwas tayo sa mga matataba. Ito, inflammation foods, fried foods, soft drinks, puting kanin, konting bawas, mantikilya, at mga processed meats, mga hotdog, ham, mga salami, konting bawas doon. Okay, iba pang anti-inflammatory foods na posible makatulong tulad sinabi ko, paulit-ulit, oily fish, ginger, luya, turmeric, sabi nila very healthy, pwede subukan. Mga berries, strawberries, chili pepper, pakonti-konti, pineapple, almonds and walnuts, olive oil, merong olive oil na panluto, pwede rin, at garlic bawang. Okay, pagdating sa carbohydrates, hindi naman kailangan sa kanin lahat kinukuha. Pwede rin naman carbohydrates ang prutas, saging, gulay, carbohydrates din yan. So, yun lang po. Alam ko itong mga tips ko, hindi naman talaga to 100%. Since nagagamot na kayo sa lupus at ibang sakit, tuloy nyo lang yung consult sa rheumatologist, tuloy nyo lang yung mga gamot nila, pero try nyo rin ito. Baka makatulong siya at kahit pa paano mabawasan yung sintomas nyo sa lupus. Salamat po.